Sir Benjo, napapag-usapan din ito dahil sa heat index, sa init ng panahon. Yung mga estudyante natin ay hindi na natin sabihin, actually talaga naman hindi naman talaga natin nire-require yung school uniform. Minsan yung mga parents talaga may gusto magsuot ng uniform ng kanilang mga anak. So sa dinadanas natin ngayon, yung mga estudyante natin ay pinapayagan na natin ng white t-shirt komportable na Ngayon, sa mga guro din natin, Sir Benjo, sa panahon ngayon na tag-init, sobrang init ng panahon, ano ang nagiging pananaw ng TTC dito sa mga dapat suotin ng ating mga guro sa ganitong mataas ang heat index sa paaralan? Well, even prior to the release of memo from Yusek Cabral, di ba? I think nung last week yan hindi ako nagkakamali, April 12, no? Doon sinasabi na ito yung mga options sa pwede nyo isuot, diba? Yung mga t-shirt natin na komportable, kwelyo, diba? O mga DepEd t-shirt lang natin. Okay na rin. Well, ang sabi ka kasi we would refer to the existing civil service. Sabi ko nga doon sa aking isang TikTok. Ano sinasabi ng civil service basta komportable? Tama ba? Hindi, komportable kasi yung again, yung civil service rules na yan, hindi din diyan naka-angkla doon sa heat index, 'di ba? Generic, may binabanggit doon na listahan ng kung saan ay pwede ka na hindi magsuot ng prescribed uniform. Pag sinabi natin prescribed uniform, by the way, Sir Bong, ito yung uniform natin na sinusuot natin, na yung terno natin, yung Monday to Thursday, diba? That's our prescribed uniform. At sabi ng civil service, kailangan sumunod kayo diyan. Di ba? Pero may mga pagkakataon na pwedeng hindi kayo mag-uniform, So A, B, C, D. Di ba yung nilabas ng civil service nga? Naglabas sila ng... Wala silang nilabas in particular, tungkol sa heat index, Pero that existing rules, if I'm not mistaken, may nabasa ako na nilabas ng office. Yeah. Ang naglabas doon ay ang ating central office. Parang sinite yung civil service. Ang regional office naglabas noong April, I think 3, tapos naglabas po yung BHROD ng April 11 or 12, So, sinasite nila yung memorandum ng civil service. Doon naman pinapayagan talaga basta desente, Normally ang sinasabi nilang desente ay at least may kwelyo. May kwelyo, Yun yung binabanggit doon. Tayo naman ang DepEd naman, dahil nga naglabas at medyo nagkaroon pa ng alingaskas dito dahil yung kulay daw ay kulay ng Team Unity, di ba? Siyempre, pag red, medyo mainit yan. Parang nakita ko lang yung white. Iba-iba kasi in fact, lahat ng ginagamit natin, Sir Bong, nakita ko dito sa mga quotation natin dito, ang suot nila yung kulay green natin. Di ba? Meron pa tayong violet, Kami pala, senior high, meron kami violet. Local natin yan, yung shirt na yan. Marami tayong ganyan. Ngayon, kung wala kang t-shirt na matatag, pwede yun. Yan ang sinasabi ng DepEd. And the DepEd has clarified it, siguro naman ang DepEd naman, rational naman dito, Ako naniniwala din naman, Kaya yung interview sa akin, even, hindi ko pa nakikita yung nilabas ng DepEd. May optional kasi na polo shirt na nilabas ng DepEd. Kailangan bang bilhin niya ng guro? Hindi kailangan. Yan nga yung sinasabi ko, Hindi mo kailangan bumili niyan. Di ba? Ayun, wala kang DepEd polo shirt. Anong susuot mo? Any polo shirt na meron ka, pwede yan, At yan, sumusunod ka sa civil service. Not necessarily or not particularly doon sa DepEd Undersecretary Memorandum. Diba? Wala kang nilalabag doon paano kung walang matatag? Ano naman? Diba? Kung walang matatag, kung meron diyang TDC o ating guro or whatever, pangalan ng simbahan mo, HOA mo, as long as meron niyang kwelyo. Kasi by the way, Sir Bong, ganito na lang, para to simplify, ang ginagawa natin dito, para tayong Friday. Diba? Yung parang wash day natin. Yes. Pag wash day, diba? Free day yan. Kapag Friday kasi, ang teacher ay hindi naman nagsusuot ng official uniform. Tama yes, sir. Ganun po. Ganun lang rin ang application po niyan. Friday dress ang tawag natin. Yes, sir. Naglabas lang yung DepEd. Siguro, kasi hindi naman to Friday, di ba? Mula Monday, pwede. Siguro para sa DepEd. Tama rin naman, para may identify naman. Di ba? Kasi nga, kung ikaw ang suot mo ay HOA, ating guro, or TDC, baka isipin ng mga tao kasakay mo sa jeep, ay, ito pala, parang hindi ka teacher. So, yun lang siguro yung reason ng DepEd. And I think that's,
That's fair enough. No, ngayon, kung sasagarin ko lang, Sir Bong, makakasuhan ba kami pag di kami nagsuot ng matatag? Hindi naman. Ang tanong ko, ano kakaso sa inyo? Di ba? Pag meron sa inyong magsabi na kakasuhan, kasuhan ninyo. No? Hindi naman. Ano? Kausapin ninyo. Hindi naman. Pwede. Sir Benjo, napapag-usapan natin ng clothing, kailan lang tayo, Sir Benjo, you can attest, isa tayo sa pinakamaagang nag-release ng Yes. clothing, parang April 4 yata, no? Credit na yung clothing nyo. At ang tinanggap ng ating mga guro ay 6,000. Yes. Pero dito sa DBM circular ay 7,000 siya, Sir Benjo. Kaya lang, tinatanong mga guro, ba't 6,000 lang dito sa Division of Caloocan at sa mga ibang division na monitor natin? Anong nangyari sa Benjo? Well, medyo na-late lang. No? Yan naman, ako hindi ko na ito ginawang issue. No? Kasi sa totoong buhay, Ibibigay alam naman. alam ko naman na ibibigay. In fact, si Sir Jim Boy, si Jim Jaime Alvisa, yung chairman natin sa TDC Caloocan, siya naman yung direktang kumakausap doon sa accounting, doon sa division. At trabaho niya naman yan. Ginagalaw ko yan. Sa buong Pilipinas naman, well, mas marami yung nakapagbigay ng 6 dahil, syempre, inaabangan di ba? So, nirelease ka agad ang mga division. Info lang sa atin dito sa Division of Caloocan, na sinabihan na yung ating mga ADAS na i-prepare na yung payroll para doon sa 1,000 na additional sa Benjo. Kaya dito sa Division of Caloocan ay sooner ay marireceive na rin yung additional 1,000 para makumpleto yung 7,000 na clothing allowance ng ating mga guro. Yes, sir. Buong bansa yan. No? Yung mga, although yung mga medyo na-delay ng isang linggo, 7,000 na kompleto na sila. Di ba? So, yan yung sinasabi ko minsan, pag naghintay ka, mas malaki pala yung hinihintay. So, totoo pala yung totoo pala talaga na 7,000 na yung clothing allowance. Yeah, 7,000 po. No? Part siya nung dialogue natin sa DBM nung nakaraan. Binanggit yan, kung matatandaan ninyo, doon sa post ng TDC as early as October of 2023, nilabas na natin yan. Sir Bong, bago tayo magtapos, imbitahan ko yung mga miyembro natin sa Caloocan, sa NCR, April 26. Yeah, April 26 po. Dito po tayo sa aming paaralan sa Caloocan High School sa Rosca Hall. Magpapakain namin, Sir Benjo. Ayan. Opo, imbitado po ang mga miyembro natin. Kahit yung mga teachers natin sa Caloocan, kung free kayo ng April 26, anong oras? 4 o'clock mag-isimula yung program. 4 o'clock. Pwede ba natin sabihin kung sino yung inaasahan natin guest? Hindi pa, pero may confirmation na yung ilan. Pero wag muna, baka magbago pa yan. Hindi naman si Bibi Sara yan. Hindi. Pero malay mo. April 26, anong oras? 4 o'clock po, 4 o'clock. Dito sa Rosca Hall, malakas naman yung aircon namin dito. Ayan, po. Sir Benjo, maraming salamat. Yes, sir. Salamat, sir.